Matapos ang ginawa ni Lloyd, bigla siyang nawala ng malay at bumagsak sa sahig. Lumapit ang reyna at hinawakan ang kanyang kamay, pilit siyang ginising. Hawak pa rin ang kamay niya, sinabi ng Empress kung kaya ba ni Lloyd na sumipsip ng mana mula sa iba. Sa mga oras na yun, nais ng reyna na ipasipsip ang sarili niyang mana. Habang ginagawa niya ito, bakas sa mukha ng Empress ang pagkabahala, paulit-ulit niyang tinawag si Lloyd Frontera, iniisip na hindi niya kayang mawala ang ganitong uri ng talento, dahil dito, naguguluhan siya kung ano ang dapat niyang gawin. Nagulat siya nang dahan-daang iminulat ni Lloyd ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang kamahalan. Kasabay nito, lumabas ang isang notification, nakaligtas siya mula sa nakakamatay na lason, at na-unlock niya ang bagong opsyon, ang custom na kasanayan sa Mana Heart. Sa malabong paningin, nagulat siya sa kanyang nabasa. Ang mga kasanayang ito ay tila napakakapaki-pakinabang, ganap na naalis ang lason at naging immune siya sa lahat ng uri nito. Bukod pa rito, nagkaroon siya ng kakayahang sumipsip ng malaking halaga ng mana mula sa kanyang paligid kapag naubos ang sarili niyang mana. Kaya, lumawak ang ngiti ni Lloyd sa kapilyuhan, hindi alintana nakaharap niya ang reyna. Nang makita ito ng Empress, hindi niya naiwasang kumunat ang noo. Sa inis, sinuntok niya si Lloyd sa ulo. Nagising si Lloyd sa ginawa ng kanyang kamahalan, bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla. Lalo ring nagulat ang reyna sa biglang pagbabago ng reaksyon ng ating bida. Sa pagtataka, tinanong siya ni Lloyd kung bakit niya ginawa yon. Lumingon lamang ang Empress sa kabilang direksyon, nagpapaliwanag na nakita niya ang kakaibang reaksyon ng kanyang mukha. Curious naman si Lloyd kung ano nga ba ang itsura niya kanina. Muli, ibinaling ng reyna ang usapan at tinanong kung ayos lang ba siya at kung kaya na ba niyang tumayo. Ngunit ramdam ni Lloyd na hindi niya kayang gawin yun, nanginginig pa rin ang kanyang katawan dahil sa panghihina. Gayunpaman, sa kanyang isipan, alam niyang kailangan niyang magmadali upang tulungan si Xavier. Kaya, naisip niyang baka ito na lang ang tanging pagpipilian, gamitin ang kanyang bagong kakayahan upang palakasin ang sarili sa pamamagitan ng pagsipsip ng mana mula sa paligid. Agad niyang ginamit ang kakayahan, at ikinagulat ng Empress ang kanyang nakita. Dahan-dahan, napuno ni Lloyd ang kanyang Mana Heart, unti-unti itong lumiliwanag, lumalaki, at bumibilis ang pag-ikot hanggang sa magbugso ng isang alon ng enerhiya. Sa tindi ng lakas, nagpakawala ito ng malakas na enerhiya na ikinagulat ng kanyang kamahalan. Ang enerhiya ay kumalat sa buong silid, at bawat bagay na nadampian nito ay dahan-daang nasisira, natutunaw na parang abo. Nabigla ang reyna at nabahala sa laki ng kapangyarihan ni Lloyd. Kung ganito kabilis ang kanyang pagsipsip ng mana, baka siya mismo ay mapahamak. Tinawag niya si Lloyd upang huminto, ngunit napansin niyang hindi siya nito naririnig. Patuloy lamang itong sumisipsip ng mana. Dahil dito, hinayaan na lamang ng Empress ang sarili. Lumuhad siya at pumikit, iniisip na dahil iniligtas siya ni Lloyd, ibibigay niya ang lahat ng mana na kailangan nito, at maaari na niyang tulungan ang kanyang kabalyero. Mas lalo pang bumilis ang pagsipsip ng mana ni Lloyd, ngunit bakas naman sa mukha ng reyna ang unti-unti nitong panghihina dahil sa pagkawala ng kanyang mana. Sa kabila nito, mabilis na napuno ni Lloyd ang kanyang katawan ng kinakailangang mana, hanggang sa tuluyan niyang masipsip ang lahat ng enerhiya sa loob ng silid. Pagkatapos, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, taglay ang panibagong lakas, at labis ang pasasalamat sa kanyang bagong kakayahan. Ngunit bakas sa paligid ang pagkasira ng silid, sa tabi niya ay makikita ang reyna, nakaluhod at ubos ang mana. Muling lumabas ang notification, ang kanyang kasanayan sa Mana Heart ay umakyat sa antas ng mababang espada, at nabuksan niya ang bagong opsyon ng kasanayan sa loob nito. Ang kakayahang ito, na tinatawag na Berserker Mode, ay maaaring gamitin laban sa isang itinalagang target sa loob ng 60 segundo. Sa panahong yun, tumataas ng 200% ang lakas ng gumagamit, subalit, maaari lamang itong gamitin ng isang beses sa loob ng isang araw. Nang mabasa ito ng ating bida, hindi niya maiwasang mamangha at magulat sa kanyang bagong kakayahan. Agad siyang umupo at inisip na tila gamaan ang kanyang katawan, marahil dahil napuno na ito ng kanyang lakas. Ngunit bigla niyang naalala si Xavier, inisip niya na baka mag-isa itong nakikipaglaban sa Swordmaster sa mga sandaling iyon. Kaya, kaagad siyang lumingon sa kanyang kamahalan at sinabi na dapat na silang magmadali, ngunit sa pagtingin niya sa Empress, nakita niyang namumutla ito at nanghihina, sapagkat naubos na ang kanyang mana.
Napatingin-tingin naman si Lloyd sa paligid, litong-lito kung ano ang tunay na nangyayari, na itanong niya sa kanyang sarili kung siya ba ang may kagagawa ng lahat ng ito, at naiinis siyang isipin na para bang kasanayan na lamang ito para sa iba. Nagulat si Lloyd nang biglang magsalita ang Reyna sa mahina nitong tinig. Sinabi nito na tatanungin niya siya mamaya tungkol sa lahat ng nangyari. Dahan-dahan siyang tumayo at idinagdag na sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-aresto kay Kyle, kaya't inutusan niya ang ating bida na buhatin siya. Agad namang kumilos si Lloyd, maingat niyang inayos ang kanyang kamahalan, at itinuring niya itong isang malaking karangalan, habang nakaluhod at inihahanda ang kanyang Reyna upang buhatin, naisip niya na napaka-down to earth ng kanyang mahal na Empress, at nabahala siya kung paano niya maipapaliwanag ang lahat ng nangyari mamaya. Tumayo ang ating bida at binuhat na niya ang kanyang kamahalan, taglay niya ngayon ang panibagong lakas at handa nang umalis. Sa bilis ng kanyang paggalaw, iniisip pa rin niya ang kalagayan ni Xavier. Samantala, sa likuran ng ating bida, nag-iisip ang Reyna tungkol kay Xavier Azrahan, alam niyang mahusay ito sa paggamit ng mana, ngunit sa pakikipaglaban kay Kyle, na isang swordmaster, mag-isa lamang siya. Kaya't napapikit na lang ang Reyna at inisip na kung kaya niya lamang buhayin muli ang kanyang mana, kahit isang katlong bahagi lamang ng kanyang dating lakas, ay makalalaban pa siya. Pagliko nila sa isang kanto, nagulat silang dalawa sa kanilang nakita. Si Xavier ay buong tatag na nakatayo, hawak ang kanyang bagong espada, at nakaharap sa hukbo ng Reyna. Hindi napigilan ni Lloyd at ng Reyna ang kanilang pagkabigla. Naisip ng ating bida kung ano ang nangyari kay Xavier, napansin niya ang hawak nitong espada at napatanong kung yun ba ay isang aura sword, at kung paano niya ito nagawang gamitin bilang tunay na sandata. Sa di kalayuan, nakita rin niya si Kyle na humihiyaw sa sakit habang duguan ang kanyang naputol na kamay, isang patunay na natalo ito ni Xavier. Nabigla si Lloyd nang biglang naglakad ang Reyna at inutusan ang kanyang mga gwardiya na ibaba ang kanilang mga sandata. Nagulat ang mga sundalo sa kanilang nakita, ang kanilang kamahalan mismo ang nag-utos. Ipinaliwanag ng Reyna sa kanila na ngayong gabi ay sinubukan siyang paslangin ni Commander Kyle, na siyang isa sa mga bantay ng hari. Ngunit sa kabila nito, ang dalawang lalaking ito ang nagpakita ng katapangan upang iligtas ang kanyang buhay, habang iniisip ni Lloyd dahil isang pagkakataon upang siya'y mapagkakitaan ng madali. Idineklara ng Reyna na nararapat ipakita ang pinakamataas na paggalang sa dalawang bayaning ito. Kaagad namang tumalima ang mga sundalo sa utos ng kanilang kamahalan. Habang naglalakad, ipinahayag niya na ang bawat isang taong dumalo sa handaan ngayong gabi ay iimbestigahan, ito raw ay para sa seguridad ng pamilya ng hari, at hiniling niya ang buong kooperasyon ng lahat. Bigla namang tinawag ni Lloyd si Xavier at itinuro ang kanyang espada. Tinanong niya kung talaga bang naging dalubhasa na ito sa paggamit ng sandata, agad na tumugon si Xavier na sa palagay niya. Oo nga, nainis ang ating bida sa casual na sagot nito. Kaya tinanong niya kung hindi ba malaking bagay yun para sa kanya at bakit parang napakakalmado lang niya tungkol dito. Sumagot naman si Xavier ng mahinahon, na bakit naman niya iisipin na kakaiba pa yun. Sinabi pa ni Xavier sa kanyang master na palagi itong nakakasalamuha ng mga mapapanganib na sitwasyon, at yun lamang ang tanging paraan upang magampanan niya ang kanyang tungkulin na protektahan ito. Nang marinig ito ng ating bida, nagulat siya at nakaramdam ng ginhawa sa kanyang sarili. Hindi rin maiwasan ni Lloyd ang mamangha, dahil sa palagay niya, ang kanyang kabalyero ay hindi basta-basta, natuwa siyang ligtas ito. Kasunod nito, lumabas ang isang notification, nagawa niya ang isang kamanghamanghang tagumpay ngayong gabi. Ang lahat ng kanyang nakaraang mga nagawa ay nakatugon pala sa isang nakatagong kondisyon. Nang mabasa ito ng ating bida, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, inisip niya na napakaraming ibinibigay sa kanya ngayon. Muling lumabas ang notification, ang sistema ng pagpuri ay naaktibo na, bawat nakamit na kanyang matatanggap ay haantong sa isang pamagat ng papuri, at bawat pamagat ay may kasamang sariling bonus na kasanayan. Nang makita ito ni Lloyd, hindi niya maiwasang maging curious, ayon sa notification, tuwing hating gabi ng bawat kabilugan ng buwan, isang tiyak na halaga ng complement points, CP, ang igagawad. Lumabas din sa notification ang listahan ng mga pamagat, ang tagapagdurog ng mga bato, tagapagbuhay ng mga patay na ari-arian, gagawin kung kamukha siya ng isang orc, siya ay tostado cremo na lobster, at may gantano kakargahin kita. Nabasa ito ni Lloyd at hindi niya maiwasang mainis sa titulong ibinigay sa kanya,
naisip niya na sana ay nabigyan naman siya ng mas astig na titulo, katulad ng tagapangalaga ng Cremo o bayani ng Megentano. At lubos siyang nainis nang mabasa niya ang titulong papuri, sapagkat pinangalanan ito upang ipahiwatig na bagay umano sa kanyang mukha. Dahil dito, nagalit ang bida at buong tapang niyang hinamon ang gumawa ng pamagat na yun na lumabas at magpakita sa kanya. Gayunman, napaisip si Lloyd, dahil sa bawat titulo, may kasamang kapangyarihan, kaya't nagpasya siyang subukan ito. Muli na namang lumabas ang notification, tinustado niya ang Cremo na lobster, hawak niya ngayon ang buong relihiyon ng Cremo, pati na ang Cremo mismo, nakaaktibo raw ang pamagat sa loob ng 120 taon, at mula rito ay nakakuha siya ng 6 na CP, ang mga kapangyarihan ng titulo ay maaaring aktibo sa loob ng 24 na oras sa rehiyon kung saan ito iginawad, at maaari pang lumawak o lumipat batay sa kanyang mga aksyon. Ayon pa sa notification, ang kapangyarihan ng titulo ay nangangahulugang kung makikipaglaban siya sa isang kalaban na 10 beses o higit na mas malakas sa kanya, ipapanawagan ang Iron Stance at kalahati ang mababawa sa pinsalang matatanggap niya. Hindi na iwasan ni Lloyd ang mamangha sa kanyang bagong kakayahan, inisip niyang malaking tulong ito sa kanya, sapagkat bawat titulo ay may katumbas na kakaibang lakas. Naging curious siya kung saan magagamit ang CP, ngunit nainis ang ating bida dahil walang malinaw na paliwanag ang kahon ng mensahe, hindi man lang siya sinabihan kung para saan ito. Sagot naman ng notification, sasabihin sana niya, ngunit nagbago ng isip, nagmakaawa si Lloyd na ipaliwanag ito. Ngunit sinabi ng sistema, na masamang pagkakataon, umalis na ang train sa istasyon, kahit ganoon, patuloy pa rin ang ating bida sa pagpupumilit. Sa huli, lumuwad pa ito at umiiyak na nagmamakaawa sa notification, pinagmamasdan naman siya ni Xavier, puno ng pagdududa sa kakaibang ginagawa ng kanyang master. Sa huli, ipinaliwanag ng notification na maaari niyang gamitin ang CP na kanyang nakolekta upang labanan ang mga batas ng physics at makamit ang ganap na kapangyarihang tinatawag na The Ending Spoiler. Muling nagulat si Lloyd nang mabasa niya ito, at saglit siyang napaisip. Matapos ang matinding labanan, napaunat ang ating bida dahil sa matinding pagod. Napatingin siya kay Julian na nagrereklamo, sinabing pagod na siya at wala pang tulog dahil sa imbestigasyon, kaya, napatanong ang kapatid ni Lloyd kung may ideya na ba sila kung sino ang nasa likod ni Kyle sa pag-atake sa kanilang kamahalan. Habang minamasahe niya ang kanyang batok, sinabi niya kay Julian na wala pa siyang ideya, nahuli nga nila ang mga lalaking nakipagpalitan ng code na mensahe kay Kyle, at ngayon ay gumagamit sila ng isang spell upang mapilitang umamin ang mga ito, ngunit mukhang nasa ilalim sila ng isang proteksyong mahika, kaya hindi ito gumagana. Iniisip ng ating bida na hindi siya aalis ng kabisera sa lalong madaling panahon, kailangan niya lang maghintay kung ano ang mangyayari, gusto na niyang matapos ang lahat upang makauwi, ngunit ang pagtatangkang pagpatay laban sa Reyna ay hindi gaanong natalakay sa aklat, inisip niya na marahil ay doon ito tatalakayin sa ikalawang season. Bukod pa rito, napansin niyang ang mga pangyayaring naganap ay nangyari ng 3 taon na mas maaga kaysa sa nakasaad sa aklat, ibig sabihin, posibleng mas lalo pang magbago ang hinaharap, hindi ito magandang senyales dahil maaari nitong sirain ang kanyang kaalaman sa mga susunod na pangyayari, ang mismong sandata niyang pinanghahawakan. Naalala niya ang isang notification at napaisip, kahit na magkaroon siya ng kapangyarihan sa tamang oras, sino ba ang makapagsasabi kung gaano ito kapakipakinabang? Naputol ang kanyang iniisip nang tawagin siya ni Julian. Tinanong siya nito kung si Xavier ay under investigation pa rin, agad naman itong sinang-ayunan ng ating bida at ipinaliwanag na pinatawag si Xavier ng Reyna ng hiwalay. Tahimik lang si Julian nang ibalita ni Lloyd na si Xavier ay naging isang swordmaster na. Una, hindi agad ito na proseso ni Julian, ngunit isang saglit lang ay biglang lumaki ang kanyang mga mata sa gulat, kaya tinanong siya ng kanyang kapatid kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Sinabi niya na si Xavier mismo ang tumalo kay Kyle, nagawa niya ito dahil isa na siyang dalubhasa sa espada. Hindi makapaniwala si Julian, dahil akala niya ay nagawa lamang yun ni Xavier sa tulong ng mga sundalo ng hari. Medyo sarkastiko namang sinagot siya ni Lloyd, na wala ba ang sentido komon nito, kahit 100 kawal ay walang laban sa isang dalubhasa sa espada. Dahil sa narinig, biglang may pumasok na ideya sa isipan ni Julian, napatingin ang ating bida sa kanya ng seryoso. Lumipat ang eksena, at makikita si Xavier na nakaluhod sa harapan ng Reyna, tinawag siya ng kanyang kamahalan at sinabi na dahil sa mga kamakailang pangyayari,
Nasaksihan niya ang walang kapantay na husay ni Xavier sa espada, pati ang paglikha nito ng isang hindi pa nakikitang aura ng espada. Idinagdag pa ng Empress na bakante ang posisyon ng kapitan ng bantay ng hari, at dahil dito, inuutusan niya si Xavier na tumayo sa kanyang tabi at kunin ang pwesto bilang kapitan ng bantay ng hari mula sa sandaling iyon. Ngunit nanatiling tahimik si Xavier nang marinig iyon. Sa oras na iyon, iniisip ni Julian na iiwan na sila ni Xavier. Ngunit sa oras na iyon, tahimik na nag-isip si Xavier, at kalaunan ay humingi ng paumanhin sa kanyang kamahalan. Nang marinig ng ating bida ang sinabi ni Julian tungkol kay Xavier, napatingin siya rito at sarkastikong binitiwan, kung hindi pa ba niya nakilala ang pagkatao ni Xavier. Doon ipinaliwanag ni Xavier sa kanyang kamahalan na siya ay isang kabalyero ni Baron Arcos Frontera, nakiusap siyang unawain ang kanyang kawalan ng kakayahan na umalis sa tabi ng kanyang Panginoon. Nang marinig yun, seryosong tumingin ang reyna kay Xavier, at sinabihan siya na hindi siya nagtatanong, siya ay nag-uutos. Sinabi pa niya na ang pagsuway sa kanyang utos ay katumbas ng pagtataksil, at idinagdag niyang tiyak na alam ni Xavier kung ano ang ibig sabihin yun. Tahimik lang si Xavier na nakayuko, iniisip ang sitwasyon. Ngunit magalang niyang hiningi sa kanyang kamahalan na pahintulutan siyang magpadala ng isang liham ng pamamaalam sa kanyang Panginoong Baron. Napaisip ang reyna kung anong marangal na paraan ng pagsasabi na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa paglingkuran siya. Ngunit si Xavier ay dumudulog ng awa sa kanyang kamahalan. Sa sandaling yon, hindi maiwasan ng reyna na mapaisip, habang naghihintay si Xavier sa kanyang pasya. Matapos marinig ng reyna ang paliwanag ni Xavier, pinayagan niya itong umalis at nirerespeto ang kanyang mga kagustuhan. Gama naman ang loob ni Xavier, kaya't napapikit siya bilang pasasalamat sa kanyang kamahalan. Bago siya umalis, tumayo siya at nagbigay galang sa kanyang reyna. Pagkaraan ng kanilang pag-uusap, makikitang naglalakad si Xavier mag-isa sa pasilyo. Napatingin siya nang may biglang tumawag sa kanyang pangalan. Si Julian yon, at bakas sa mukha nito ang lungkot. Agad nitong tinanong si Xavier kung ano ang sinabi ng reyna sa kanya. Masaya namang ibinalita ni Xavier na siya ay laging magiging isang kabalyero ng pamilya Frontera. Nang marinig yun, sumilay ang ngiti sa mukha ni Julian at nakaramdam ng tuwa. Samantala, habang nakaupo ang reyna, iniisip niya ang estado ng Frontera. Napangiti siya at naisip na tila wala siyang gaanong swerte sa mga tao mula roon, napabuntong hininga siya. Nang lumalim ang gabi, makikita ang ating bida na nakahiga sa damuhan habang tinitingnan ang kanyang window system. Habang sinusuri niya ito, iniisip niya kung ano pang kasanayan ang maibibigay sa kanya ng mga titulong taglay niya. Tiningnan niya ang titulong durog ng mga buto at napagtantong nakuha niya ito noong gulpihin niya si Neumann, kaya, ang mga sakop ng estado ng Frontera ay susunod sa kanya nang walang pasubali. Pinagmasdan din niya ang titulong gawing katulad ng orc ang iyong mukha, na nangangahulugang magagamit niya ang ugong ng mga orc. Napatanong siya sa sarili kung paano niya ito magagamit. Napangiti siya nang makita ang titulong nabubuhatin si Megentano. Naalala niya na ito ay patunay ng ganap at lubos na tiwala ni Reyna Alicia sa kanya. Kahit gaano pa siya akusahan ng pagtataksil, siya ay malaya sa hinala. Napatawa siya sa pag-iisip na kahit paparusahan ng ilang maharlika dahil sa kanya, ligtas siya anuman ang gawin nila dahil sa kakayahang taglay niya ngayon. Bigla siyang napatingala sa langit, napakaliwanag ng buwan ngayong gabi, hudyat na malapit na ang oras. At doon lumabas ang isang notification, nililiwanagan ng buong buwan ang kalangitan, at makakatanggap siya ng CP para sa 5 titulong mayroon siya, kaya't umabot na sa 22 ang kanyang kasalukuyang CP. Kaya, naging curious ang ating bida, nang makita niyang mayroon na siyang CP, naisipan niyang subukan ito. Lumabas ang notification, pagwasak ng spoiler, maaari niyang gamitin ang kanyang CP upang masilayan ang eksena ng katapusan ng kwentong ito, nangangailangan ito ng 20 CP, at binigyan siya ng 2 pagpipilian. Na-excite si Lloyd sa mga pangyayari, inisip niya na ang tanging posible niyang hinaharap ay isang matamis na buhay na darating, kahit patumaba siya ng sobra dahil sa gaanong kaaliwalas ng buhay. Para sa kanya, hindi naman yun masama. Sabay kiskes ng kanyang mga kamay, agad niyang pinindot ang yes upang subukan kung ano ang mangyayari. Ngunit matapos niya itong gawin, biglang dumilim ang kanyang paligid, bagay na kanyang ipinagtaka. Dahan-dahan siyang tumayo at nakaramdam ng takot,
tinawag niya ang notification upang malaman kung ano ang nangyayari. Maya-maya, ang madilim na paligid ay biglang nagliwanag sa pagliliyab ng apoy. Nang tumingin si Lloyd sa kanyang paligid, nakaramdam siya ng kaba at napatanong sa sarili kung saan siya napunta. Hanggang sa napagtanto niya na nasa estado siya ng Frontera. Subalit ikinagulat niya ang hitsura ng mga bahay at puno, tila kakaiba at nakapagtataka kung bakit naging ganoon ang lahat. Habang sinusuri niya ang paligid, may bagay na biglang kumuha ng kanyang atensyon at lubos siyang kinabahan. Nakita niya ang isang bangkay ng tao na kinakain ng isang halimaw. Agad siyang napalingon, nagtataka at litong-lito sa kanyang nakikita, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari sa lugar na iyon. Mabilis siyang tumakbo at patuloy na sinuri ang paligid, iniisip kung anong klaseng katapusan ang kanyang nasaksihan. Dahil sa sobrang pagkabahala, napasigaw siya ng napakalakas, umaasang may sasagot sa kanyang tawag kung may tao pa ba sa paligid. Habang tumatakbo, paulit-ulit niyang tinatawag ang notification, nagtatanong kung totoo ba ang lahat ng ito at kung ganito nga ba ang mangyayari, ngunit hindi siya sinagot ng notification, sa halip, ang mga bangkay ng tao ang bumungad sa kanya sa bawat sulok. Sa kanyang pagtakbo, bigla siyang napahinto dala ng pagkagulat. Nakita niya si Xavier na nakatayo, habang ang kanyang sarili ay nakaluhod sa harap ng isang bangkay ng tao. Nang nasilayan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kaharap niya ay walang iba kundi ang Baron at ang Baronesa, magkayakap, ngunit wala ng buhay. Mas lalo siyang nagulat nang marinig niya ang tinig ng kanyang sarili, kung nakarating lamang siya ng mas maaga, hindi sana ito nangyari. Sa sandaling yon, bumuhos ang kanyang mga luha. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga magulang na hindi niya naprotektahan, kahit isa man lang. Kasabay nito, bumangon ng matinding galit sa kanyang puso, muling sumigaw si Lloyd ng ubod lakas, naiinis at galit sa klaseng katapusan na kanyang nasaksihan, habang nagkalat ang mga bangkay ng mga orc sa paligid. Pagkatapos, bigla siyang napalingon habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha sa nasasaksihan niya. May isang bagay na dumarating mula sa kanyang likuran, napakalaki at napakarami, na tila tinatakpan nito ang buong kalangitan. Ang bagay na tumatakip sa kalangitan ay mga malalaking insekto na may mapupulang mata at matatalim na mga ngipin. Nang lubos itong nasilayan ni Lloyd, kinilabutan siya sa dami ng mga balang na papalapit sa kanya. Dahan-daang lumapit si Saber, inihahanda ang sarili habang mahigpit na hawak ang kanyang espada. Ang ating bida naman ay nakatitig lamang, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sa matinding galit, agad niyang hinugot ang kanyang aura sword na kumikislap sa tindi ng enerhiya. Gumawa siya ng isang malakas na hiwa na nagpakawala ng matinding pag-atake mula rito. Tumama ito sa mga balang at nag-iwan ng malaking hiwa, ngunit dahil sa dami ng mga insekto, kakaunti lamang ang nawala. Muling iwinasiwas ni Xavier ang kanyang espada ng buong lakas. Nagbunsod ito ng malawak na hiwa na tumapos sa ilan pang balang, ngunit tila wala pa ring epekto sa kabuuang bilang nila. Sa pangatlong beses, muli siyang nagpakawala ng isang matinding atake mula sa kanyang aura sword. Nadagdagan ang pinsala sa mga balang, subalit sa kasamaang palad, hindi pa rin sila naubos. Makikita pa rin sa kalangitan ang napakaraming halimaw na lumilipad. Sa sandaling yon, naubos na ang lakas ni Xavier at siya'y nanghihina. Iniisip naman ni Lloyd na ubos na nga ba niya ang lahat ng insekto. Ngunit nakita niyang marami pang balang ang paparating sa kanilang kinalalagyan hanggang tuluyan silang nilamon ng mga ito, at kinain ang kanilang laman. Sa mismong oras na yon, biglang napamulat ang mga mata ni Lloyd at bumalik siya sa realidad. Napatulala siya habang hinahabol ang kanyang hininga, malamig ang pawis na dumadaloy sa kanyang mukha. Agad niyang tinawag ang notification at nagtanong kung totoo ba ang kanyang nakita, kung mangyayari nga ba ang lahat ng iyon. Sandaling natahimik ang notification bago sumagot, maaari raw siyang maniwala o hindi, ngunit kailangan niyang isipin kung ano ang mawawala sa kanya kung siya ay magkakamali. Dahil sa pagkabahala, agad na tumayo si Lloyd, at mabilis na tumakbo patungo sa opisina ng Reyna. Sa kanyang isipan, tiyak na may ibig sabihin ang spoiler na iyon. Naalala niya ang isang senaryo noong nagsalita ang kanyang sarili, kung sana'y nakarating siya ng mas maaga, kahit kaunti lang. Patuloy siyang tumatakbo, iniisip na hindi niya alam kung gaano kaikli ang kaunti, ngunit alam niyang kailangan niyang makarating agad, alam din niya ang eksaktong dahilan ng pagdating ng mga balang.
Nang makarating siya sa opisina ng Reyna, nagulat ito sa kanyang balitang ang buong rehiyon ng Cremona ay magiging abo. Magalang na sumang-ayon si Lloyd sa kanyang kamahalan, na dapat nilang pakilusin ang mga tropa at maghanda para sa walang kapantay na kalamidad. Nagulat naman ang Empress sa biglaang mga pangyayari, ngunit inutusan niya ang ating bida na ipaliwanag muna ng buo kung ano ang mangyayari. Agad namang nagpaliwanag si Lloyd, puno ng pagkabahala, na ito'y gawa ng kanilang bansang kaaway na si Asfahan. Aniya, sinusubukan nilang magtayo ng domino ng mga halimaw upang pahinain sila. Sinabi pa ng ating bida na pinapatay nila ang mga halimaw sa silangan ng ilang at inaalis ang kanilang mga tirahan. Ngunit pinaliwanag ni Lloyd na ang mga halimaw ay lumilipat pakanluran, at sa kanilang pag-usad ay nagtutulak sila ng isa pang grupo ng mga halimaw pakanluran din, para silang mga domino na napapalayas, at dala nila ang malaking pinsala sa kanilang silangang relihiyon. Habang sinasabi niya yun, napaisip ang ating bida, ayon sa aklat, nangyari ito 3.5 taon pagkaraan pa. Bukod pa rito, dapat itong maganap mas malayo sa hilaga, sa labas ng kanilang hangganan. Hindi siya sigurado kung bakit nagbabago ang oras at mga detalye, ngunit wala ng panahon upang alalahanin yun. Sa kabila nito, napaisip din ng Reyna na tunay ngang may ilang paggalaw mula sa Asfahan sa silangang kagubatan, isa itong posibilidad na hindi niya maaaring ipagsawalang bahala. Pagkatapos na pag-isipan, agad niyang tinawag si Lloyd, na agad namang tumugon. Tinanong niya ito kung paano niya nalaman ang tungkol sa Asfahan at sa kanilang kaina-hinalang kilos. Nang marinig yun, hindi agad nakasagot si Lloyd. Nag-isip siya ng mga dahilan habang naghihinala naman ng Reyna, na tila marami pa siyang itinatago. Malungkot namang sinabi ng Empress na para sa kanya, mas misteryoso pa siya kaysa kay Asfahan. Dahil sa mga salitang yon, umiral muli ang pagkasakim ng ating bida, at dinilaan pa niya ang kanyang labi. Ipinaliwanag niya na nakatali siya sa isang kasunduan ng dugo sa katunayan kasama ang mga orc ng mga wasak na lupa, ang tribo ng buhangin at bakal, nagpadala sila ng kalapati upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Idinagdag pa niya ang kanyang kaalaman sa tangkang pagpatay sa kanya ni Kyle. Kwento niya, siya at ang pinuno ng mga tauhan ay nagkaroon ng kakaibang palitan, nang makita niya ang kaina-hinalang tingin ng dalawa sa isa't isa. Naisip niya kung nagliligawan ba ang mga ito, kaya't sinundan niya sila, at nasaksihan ang buong pangyayari. Ipinahayag din niya ang tungkol sa kanyang kakayahang sumipsip ng mana at sirain ang paligid. Sinabi pa niya na ang kanyang bantay at kabalyero na si Xavier ay isang henyo na walang kapantay. Patuloy namang nakinig ang Reyna sa lahat ng sinasabi niya. Naalala ni Lloyd na magkasama na sila mula pagkabata, at siya ang nagturo sa kanya ng lihim na mahika ng pagtatago sa sarili, at dahil siya mismo ay isang medyo hinyo, may mahusay siyang kaalaman sa mga kasanayang yun. Sa sandaling yun, unti-unting nagkaroon ng saysay ang lahat sa isip ng Reyna. Ngunit tiningnan siya ng matalim ng kanyang kamahalan, iniisip kung bakit parang gawa-gawa lang lahat ng kanyang sinasabi. Naramdaman naman ni Lloyd na tila hindi kumbinsido ang Empress. Dahil dito, napaisip ang Reyna sandali, samantalang nabahala si Lloyd sa maaaring maging resulta ng kanilang pag-uusap. Sa mismong oras na yon, biglang na-activate ang epekto ng Megantano na dadalhin kita. Kaya, nagkaroon ng lubos na tiwala si Reyna Alicia sa kanya. Kahit ano pa ang paratang ng iba, siya ay malaya sa anumang hinala. Nagulat si Lloyd nang matuklasan niyang kaya pala niyang gamitin ang kapangyarihang ito. Ilang sandali lang, sinabi ng Reyna na bibigyan siya ng 500 kawal mula sa direktang utos ng puting kabalyero, at 50 nasa ilalim lamang ng mage para sa suporta. Dahil may kaalaman siya sa mga galaw ng kaaway, maaari niyang kontrolin ang kanilang mga kilos. Nang marinig ito, napangiti si Lloyd. Inisip niyang napakabuti ng Reyna kaya agad siyang nagpasalamat sa kanyang kamahalan. Ngunit sinabi ng Reyna, para saan ang kanyang pasasalamat? Dapat mas marami kang alam kaysa iba. Sa palagay ba niya ang pagtitiwala niya sa kanya ay nakabatay lamang sa haka-haka? Iyan ay walang katumbas na halaga. Agad namang sinang-ayunan ni Lloyd ang sinabi ng kanyang kamahalan. Alam niyang mabuti na walang libre sa mundong ito. Nakangiti ng sinabi pa ng ating bida, kung mapipigilan nila ang mga pag-atake ng halimaw, ipapahayag niya sa buong mundo na ang isip at determinasyon sa bagay na ito ay mula sa kanya. Ipanunumbalik nila ang karangalan ng korona na nadungisan ng tangkang pagpatay. Napangiti naman ang Reyna sa kanyang mga salita. Hindi pa siya nakatagpo ng sinumang kasing kaina-hinala ni Lloyd, ngunit gusto niya na naintindihan nila ang isa't isa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad nang kumilos si Lloyd kasama si Xavier.
nakasakay sila sa kabayo, at ginamitan nila ito ng kakayahan sa mga paa upang bumilis ang kanilang takbo. Habang papaalis na sila, umuusok ang alikabok sa kanilang likuran sa tindi ng bilis ng dalawang kabayo. Hindi makapagsalita ng maayos si Lloyd dahil sa sobrang bilis, ngunit pinilit pa rin niyang marinig siya ni Xavier. Sinabi niya na sigurado siyang may dahilan siya sa lahat ng ito at nakikiusap na maglaan ito ng oras para ipaliwanag ang lahat. Kahit nahirapan, ipinagpatuloy pa rin ng ating bida ang kanyang pagpapaliwanag, lubos naman itong naintindihan ni Xavier at sinang-ayunan ang kanyang sinabi, kaya nakiusap siya na magpatuloy ito sa kanyang mga sinasabi. Habang mabilis nilang tinutungo ang estado ng Frontera, ipinaliwanag pa ng ating bida ang kanyang nalalaman. Tumugon si Xavier na dapat makarating sila sa loob ng 5 araw, at siya'y sumang-ayon. Samantala, iniisip naman ni Lloyd na kaya na ni Xavier lampasan ang hukbo ng isang maliit na bansa, ngunit napagtanto rin niyang iba ang kalaban nila, hindi mga tao, kundi mga halimaw na walang moral. Ipinaliwanag niya na ang mga halimaw ay tumatakbo lamang patungo sa pagkaing nakikita nila, wala silang takot sa kamatayan, kaya't si Xavier lamang ay hindi sapat upang pigilan sila. Higit pa roon, ito ay isang atake mula sa lahat ng dako, isang 360 degrees na panganib, at ang lakas ng apoy mula sa kanilang dalawa ay hindi sapat. Kaya't agad niyang tinawag si Pudong at sinabihang maghiwalay muna sila. Nakikiusap siyang magkita sila sa takdang oras. Lumabas si Pudong mula sa kanyang balikat at agad sumunod sa kanyang mga utos. Bumaba siya mula sa kabayo upang gampanan ang kanyang bahagi sa misyon. Ngumiti ng malawak si Lloyd, at lalo pa itong lumawak dahil sa pressure ng hangin. Iniisip niya na may plano siyang nakahanda, kaya't maghintay lamang sila. Habang tumatalon ang kanilang kabayo mula sa kabilang bangin, iniisip ng ating bida na ang kanyang napakalaking estado ay kumikita ng malaki at hindi niya maaaring hayaang mawasak ito. Pagsapit ng umaga, nakarating na sila sa hangganan ng estado ng Frontera. Agad huminto si Lloyd sa isang bangin, at mula roon ay tanaw niya ang malalawak na pananiman at ang napakaraming balang na papalapit sa kanilang estado. Habang nakatitig siya sa mga balang, iniisip niya na napakaiksi ng oras bago sila dumating. Samantala, napatingin din ng mga magsasaka nang mapansin nilang may kakaibang lumilipad sa kalangitan. Nang silipin nila ito, hindi nila naiwasang mabahala. Dumilim ang langit sa sobrang dami ng mga balang na papalapit. Nagulat ang isang lalaking may dalang kahoy nang makita ito. Napalingon siya nang biglang dumating ang kanyang Panginoon, si Lloyd. Tinawag siya nito at tinanong kung ano pa ang tinatayo niya. Magmadali na siya at pumasok sa kanilang mga bahay. Pagkatapos, hiniling ng ating bida sa lalaki na dalhan siya ng pinakamalaking takip ng palayok na mayroon sila. Nagsimula ng manalasa ang mga balang, kaya't agad silang pumunta sa bahay ng Baron. Mula sa bintana, isang malaking insekto ang pumasok at winasak ang bintana roon, na labis namang ikinagulat ng katulong. Sa sandaling yun, nakapasok na ang isang balang sa bahay ng ating bida. Nang nakakita siya ng isang tao, agad itong lumapit, dahilan upang kabahan ang katulong kung anong klaseng nilalang ang nasa kanyang harapan. Pagkaraan, bigla siyang inatake ng balang, napatakip siya sa sarili at napasigaw sa matinding takot. Ngunit dumating ang Baronesa, at gamit ang isang upuan ay buong lakas niyang hinampas ang balang hanggang sa mapatay ito sa isang iglap. Ngunit hindi nagtagal, agad namang pumasok ang iba pang mga insekto sa loob, na lalong ikinabahala ng lahat. Hinila ng Baronesa ang kanyang katulong na si Emily at inutusan itong sumunod sa kanya, papalayo sa mga balang. Samantala, nagulat ang ina ni Lloyd nang tumingin siya sa bintana. Nakita niya ang napakaraming halimaw na insekto na halos tumakip sa buong kalangitan. Bakas sa mukha ng Baronesa ang matinding pagkabahala, iniisip niya kung ano na ba ang nangyayari sa mundong ito. Dumating naman ang Baron, halatang balisa, at tinawag si Marbella upang tanungin kung ayos lamang ba sila. Sumigaw si Arcos na ang una nilang dapat gawin ay lumabas muna at sumama kina Bayern at sa ibang sundalo. Agad silang kumilos, at pagdating nila sa pintuan ay binuksan agad yun ng Baron, subalit napatigil sila sa kanilang nakita. Kumalat na ang mga balang sa kanilang lugar, nang mapansin sila ng mga insekto, tumitig ang mga ito na parabang handa silang atakihin. Nasa labas din si Bayern, tumatakbo habang hinihingal dahil hinahabol siya ng mga balang. Habang mabilis siyang tumatakbo, isinigaw niya na kailangang magtipon sila sa bahay ng Baron, kaya't agad na kumilos ang mga tao.
Napalingon siya nang marinig ang isang mamamayan na nakikipaglaban, pilit na itinataboy ang mga insekto. Napatingin si Byron sa lalaking nahihirapang labanan ang mga ito sa sobrang dami. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa bahay ng kanyang Panginoon, pumasok sa kanyang isipan na bagamat nasa panganib ang mga taga-nayon, ang kaligtasan ng Baron ang higit na dapat niyang pangalagaan. Sa sandaling yun, naalala niya ang sinabi ng kanyang Panginoon, na sana'y hindi dumating ang ganitong sitwasyon, ngunit kung sakaling malagay sa panganib ang kanilang ari-arian, nakikiusap ang Baron na unahin muna ang pagliligtas sa kanilang mga tao bago siya. Sa kabila ng kanyang pagkalito, naniwala pa rin si Byron, para sa kanya, ang isang Panginoon at ang kanyang mga kabalyero ay umiiral lamang para sa kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Kaya tulad ng sinabi ng Baron, inuna niya ang kaligtasan ng mga tao at agad silang nilapitan upang iligtas. Gamit ang kanyang espada, isa-isa niyang tinapos ang mga balang. Ngunit sa sobrang dami ng insekto, nahirapan si Byron, kaya't inutusan niya si Michael na magtago sa kanyang likuran habang papalapit ang mga balang sa kanila. Nang mapatingala si Byron sa itaas, lalo siyang nabahala sa dami ng mga balang na paparating. Samantala, naroon din ang mga orc, isa-isa nilang tinatapos ang mga insekto, habang ipinagsisigawan na ang mga orc ay mahusay na mandirigma. Dumating sila sa harapan ng bahay ng Baron, at isinisigaw nila, ngayon na, baka ito na ang huli. Ngunit tutupad sila sa kanilang pangako sa pamilya ng kanilang kapatid, matapang namang sumang-ayon ang mga kasamahan nilang orc. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Byron kasama ang lalaking iniligtas niya laban sa mga balang. Ganon din ang mga orc, subalit bakas sa kanilang mga mukha ang matinding paghihirap dahil sa dami ng halimaw na insekto. Hanggang si Byron ay dumapa na lamang sa lupa, tinatakpan ang katawan ng lalaki upang siya'y maprotektahan. Ang mga balang, sa bawat madaanan, walang awang umatake, matanda man o bata. Kahit pilit silang lumalaban, nahihirapan pa rin sila dahil sa napakaraming bilang ng mga halimaw na insekto. Maging ang pinuno ng orc ay wala nang nagawa kundi mapasigaw sa tindi ng sakit habang kinakagat siya ng mga balang. Ang iba pang mga orc ay wala na ring nagawa kundi ipagtanggol ang mga tao laban sa mga halimaw. Makikita ang Baron at ang Baronessa malapit sa isang pinto, pilit na pinuprotektahan ng mga orc sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, patuloy pa ring dami ang mga balang mula sa hilagang panig, na halos tumakip na sa buong kalangitan. Dahil sa kawalan ng pag-asa, ang mga tao'y napaiyak na lamang habang kinakagat sila ng mga halimaw. Ngunit biglang may nangyaring kakaiba. May isang tunog na pumukaw sa lahat kaya't napatingin ang isang babae sa direksyong yun, pati na rin ang balang na nasa kanyang ulo. Nang makita ito ng halimaw, bigla nitong binitiwan ang babae at nakuha ang atensyon ng iba pang mga insekto. Maging si Byron ay nagtaka, bigla na lamang tumigil ang mga balang at nakatuon ang kanilang atensyon sa bagay na yun. Dahil dito, ang lahat ng balang ay nagtungo sa pinanggagalingan ng tunog. Nagulat ang lahat at naguluhan kung bakit bigla na lamang umalis ang mga balang at tumigil sa pag-atake. Sa kabilang dako, napamura at napasigaw ang ating bida, ayon sa kanya, ang mga insektong ito ay nararapat lamang na nasa isang museo ng kasaysayan ng kalikasan. Samantala, si Xavier ay walang humpay na humahampas ng isang bagay gamit ang pamalo na mahigpit niyang hawak. Si Lloyd naman ay may dalang malaking takip ng kaldero, na kanyang ginagamit upang lumikha ng malakas na alon ng tunog sa paligid sa bawat hampas. Habang patuloy ang ingay, pabirong sumigaw ang ating bida kung ano kaya ang masasabi ng mga insekto, kung tila ba kinikilig na ang mga ito sa tunog ng takip ng kaldero. Sa pagpapatuloy, si Xavier ay hindi tumigil sa paghampas, mas pinapalakas pa ang tunog, kaya, unti-unting lumapit ang mga balang at sinimulang sundan ang pinagmumulan ng ingay, habang patuloy ang dalawa sa kanilang ginagawa. Naging malinaw na epektibo ang kanilang plano, lahat ng balang sa lugar ay nabighani sa tunog, at sumunod sa kanila papalayo sa estado ng Frontera. Mula sa malayo, pinagmamasdan ng Baron at ng Baronessa ang kakaibang pangyayari. Nagulat sila sa malakas at umaalingaw na tunog, at agad inisip ng Baronessa na gawa iyon ni Lloyd. Ngunit habang tumatakbo ang dalawa, patuloy ding sumusunod sa kanila ang napakaraming balang, si Lloyd ay nagsimulang kabahan, natatakot sa dami ng halimaw na insekto na nakapaligid. Sa oras na yun, agad ipinaalala ni Xavier sa kanyang Panginoon na tulad ng kanyang babala,
hinahabol na sila ng mga balang sa regular na landas na kanilang tinatahak. Tumugon ang ating bida at sinabing magaling ang kanilang ginagawa, kailangan lamang nilang ipagpatuloy ang plano, tipunin ang mga balang at umikot sa paligid ng buong perimeter. Agad itong sinimulan ng dalawa, habang pinagmamasdan sila ng mga magsasaka na namamangha sa kanilang ginagawa. Sa gitna ng lahat, sumigaw si Lloyd at iniutos kay Xavier na dagdagan pa ang lakas ng paghampas. Sumunod naman si Xavier, at sa tindi ng ingay ay napangiwi pa ang ating bida. Nagreklamo si Lloyd dahil sa sobrang lakas ng hampas, at inis na tinanong kung bakit mukhang masaya at nakangiti pa ang kanyang kabalyero. Tumugon si Xavier na ito na ang susunod niyang hampas, bagay na ikinabahala ng ating bida. Habang pinipilit pigilan ang labis na lakas ni Xavier, naisip ng ating bida na tiyak na mababanggit ito sa mga tala ng kasaysayan, ang tunog na nakahihikayat sa napakaraming balang. Sa kabila nito, nagpatuloy sila sa kanilang plano. Maya-maya ay sumigaw si Lloyd at iniutos kay Xavier na ang susunod nilang puntahan ay ang Lacona. Nanlaki ang mata ni Xavier sa pagkagulat, sa isip niya, plano ng kanyang Panginoon na tulungan ang lugar na iyon, isang kapitbahay na nangangailangan, kahit na nasa ganitong kritikal silang kalagayan. Sa puntong yun, lumabas ang isang notification, ang approval rating ni Xavier ay tumaas ng 3 puntos, at nakatanggap siya ng kabuuang 54 na RP. Ginagawa ni Lloyd ang lahat ng ito dahil hindi niya hahayaang mawala ang kanyang water bill sa lugar na yun. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na ang mga balang sa lugar ng Lacona. Makikita si Conde Lacona na nakayukong tumatakbo, napasigaw sa pagkabahala at napatanong kung ano nga ba ang mga nilalang na ito. Bigla siyang napatigil nang marinig ang kakaibang tunog mula sa labas, bagay na agad kumuha ng kanyang atensyon. Di nagtagal, dumating ang dalawa na dumaan pa sa bintana sakay ng kabayo, dahilan upang magwasak ito ng bahagi ng gusali. Sa matinding pagkagulat, napaluhod si Conde sa sahig. Paglingon niya, nasilayan niya ang pagdating ni Lloyd Frontera, na kanyang pinagtataka. Ngunit binalaan lamang siya ng ating bida na huwag niyang isipin na makakaligtas siya sa hindi pagbabayad ng kanyang bill sa tubig. Nang marinig yun, napanganga ang Conde sa pagkabahala at tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Samantala, patuloy na pinapatunog ng dalawa ang kanilang dala upang akitin ang mga balang. Hindi naman maiwasan ng Conde ang malito sa mga pangyayari habang nakatingin kay Lloyd na papaalis na. Ngunit bigla siyang nagulat nang dumagsa pa ang mas marami pang balang sa loob ng kanyang bahay. Habang hinahabol sila ng mga balang, sinabi ni Xavier sa kanyang Panginoon ang plano niyang dalhin ang mga ito sa mga gusali at doon sila lalong pagtuunan ng pansin, ngunit iginiit ng ating bida na wala siyang ganoong plano. Bigla namang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha at tumugon siya kay Xavier na nais lamang niyang mang-asar, at ito ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Kasabay nito ay napatawa pa siya ng malakas. Nagulat naman si Xavier at napaisip kung ano na naman ang nangyayari sa kanyang Panginoon. Patuloy pa rin silang hinahabol ng maraming balang, at pinagsabihan pa siya ng ating bida na kung akala ba niya'y kayang makipagsabayan sa isang dakilang Lloyd. Buong lakas pa niyang isinigaw, si Captain Frontera ay dumaan na. Ngunit agad siyang pinagsabihan ni Xavier na tipirin ang kanyang lakas, sapagkat wala namang naitutulong ang ganoong pagsigaw. Tumugon naman ang ating bida, na tila mayabang, na kung hindi ba talaga nito nakikita ang mas malaking larawan. Muling nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha at ipinaliwanag niya na sa kanyang pagsigaw, nalalaman ng lahat kung sino ang magliligtas sa kanila, at maaari pa niya itong pagkakitaan. Kasunod nito ay muling tumawa ng malakas. Muling nabigla si Xavier at naisip na may mali na talaga sa kanyang Panginoon. Sa kanilang patuloy na pagtakbo, inutusan ni Lloyd si Xavier na tumigil na at pumunta sila sa Mareits Wetlands. Ngunit bigla namang napatigil ang ating bida nang sinalubong sila ng isa pang grupo ng mga balang. Napamura siya sa pagkabigla, ngunit agad namang kumilos si Xavier. Inutusan niya ang kanyang Panginoon na hawakan ang takip ng kaldero sa itaas ng ulo nito ng pahilis, saka siya dumapa, agad namang sumunod ang ating bida. Pagkatapos nito, inilabas ni Xavier ang kanyang aura sword at buong lakas na hinarap ang mga balang upang tapusin ang mga ito. At mabilis niyang hiniwa ang mga balang sa pira-piraso, habang si Lloyd naman ay pilit na pinuprotektahan ang sarili laban sa pagbagsak ng mga piraso ng katawan ng mga ito.
Buong lakas namang iniwas-iwas ni Xavier ang kanyang aura sword upang makagawa ng daanan sa gitna ng napakaraming halimaw na insekto. Sa ilang sandali, nagawa nilang makalusot sa kabilang grupo ng mga balang. Dahil doon, pinuri ni Lloyd si Xavier sa kanyang ginawa, sapagkat nagawa nilang pagsamasamahin ang mga halimaw na insekto sa iisang lugar habang patuloy silang pinapahabol. Ipinahayag pa ni Lloyd na kaunti na lang at makakarating na sila sa kanilang destinasyon. Subalit sa kasamaang palad, nakaramdam na ng matinding pagod ang kanilang kabayo dahil sa walang tigil na pagtakbo. Napansin ito ng ating bida at inisip niya na kung pipilitin pa nilang tumakbo, maaaring ikapahamak nila itong lahat. Agad na naghanda si Lloyd, tinapon niya ang dala niyang takip ng kaldero at sinabihan si Xavier na ihanda ang kanyang likuran, na bahala naman ang kabalyero kung ano ang binabalak ng kanyang Panginoon. Ilang sandali lang, mabilis na tumalon si Lloyd papunta sa kabayo ni Xavier. Laking gulat ng kabalyero nang bigla itong sumampa sa kanyang likuran. Nagulat pa siya nang marinig ang ating bida na nagsabing siya na ang kanyang kabayo ngayon. Dahil doon, napilitan si Xavier na tumalon mula sa kanyang kabayo at lumapag sa lupa, habang si Lloyd ay nakasakay na sa kanyang likuran. Bakas sa mukha ni Xavier ang matinding pagkainis nang tratuhin siya ng kanyang Panginoon na parang kabayo. Gayunman, kahit nainis siya, wala siyang nagawa dahil sa kanilang sitwasyon. Kaya't agad siyang tumakbo ng mabilis, sakay ang kanyang Panginoon. Ngunit hindi sapat ang bilis ni Xavier upang makalayo sa mga balang, lalo na't mabigat si Lloyd. Sa oras na yun, inabutan na sila ng mga balang at bakas sa kanilang mga mukha ang pagkabahala. Ngunit bigla na lamang sumigaw ng ubod lakas ang ating bida at tinawag ang pangalan ni Bungal at Ham-ang. Mula sa tubig ay lumabas ang dalawa, handang-handa sa kanilang gagawin habang papalapit ang mga balang sa kanilang kinalalagyan. Agad namang tumalon ang dalawa sa irigasyon upang makaiwas sa paparating na pag-atake. Unang kumilos si Bungal at inihanda ang kanyang puwitan. Tumalon siya sa ere at itinutok ito sa paparating na maraming halimaw na insekto. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang tupukin ng apoy ang mga balang na papalapit sa kanya. Dahil doon, ilang mga halimaw na balang ang natupok sa matinding apoy. Ngunit hindi pa lubusang nauubos ang mga balang, marami pa ang patuloy na paparating, sa hindi kalayuan, pinagmamasdan sila ng mga magsasaka. Agad namang umahan ang ating bida at inutusan si Ham-ang na sa dalawang bahagi ay babugan naman niya ng tubig ang mga kalaban. Mabilis na sumunod si Ham-ang, at buong lakas niyang sinabuyan ng maraming tubig ang mga balang. Iniwas-iwas niya ang malakas na pressure ng tubig sa ibabaw ng mga ito, dahilan upang marami pang halimaw na insekto ang bumagsak sa lupa. Ngunit hindi pa rin natapos ang kanilang laban, kaya't naghanda na naman ang dalawa para sa susunod na yugto. Sa ikatlong yugto, ginamit ng ating bida ang kanyang panghukay na binalutan ng apoy mula sa kanyang kakayahan. Gayon din si Xavier na naghanda na rin upang umatake gamit ang kanyang aura sword. Sabay-sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga atake patungo sa paparating na mga balang. Sa matinding pag-atake na yun, natupok at natapos ang malaking bahagi ng mga halimaw na insekto. Sa kalangitan, makikitang kakaunti na lamang ang mga balang na lumilipad habang marami na ang bumabagsak sa mga palayan. Dahil sa pangyayari, pinagmasdan ng dalawa ang sitwasyon habang habol hininga at pagod na pagod. Napaupo sa lupa ang ating bida, at kalaunan ay napahiga rin dahil sa sobrang hingal. Samantala, napatingin si Xavier sa kanya at binanggit sa kanyang Panginoon na halos natapos na nila ang mga balang. Ngunit sa kabila ng lahat, nababahala pa rin si Xavier dahil kahit kakaunti na lang ang natira, nagawa pa rin ng mga halimaw na insekto na makapinsala sa paligid. Subalit kalmado lamang ang ating bida at pinagsabihan si Xavier na huwag na niya itong alalahanin. Ipinaliwanag niya na darating na ang mga tagapaglinis, at iyon ang misyon ni Pudong. Ang pumunta sa lugar ng mga orc at magdala ng 300 elite warriors mula sa Sand and Steel tribe. Sa kabilang panig, dumating na rin ang ipinadala ng Reyna, 500 sundalong nakaputing baluti at 50 na mga wizard. Sinabi ng ating bida na sila na ang bahala sa lahat dahil mayroon pa silang ibang dapat pagtuunan ng pansin. Nagulat si Xavier at nagtanong kung ano pa ba ang dapat nilang gawin. Napatingin siya sa kanyang Panginoon, na mariing nagsabi na mayroon pang isang halimaw na domino. Seryoso ang kanyang tinig dahil alam niyang hindi pa nagtatapos ang lahat sa isang alon lamang.
Matapos ang mga pangyayari simula nang kumilos ang mga puting kabalyero. Nagbigay ng utos ang kanilang pinuno para sa kapakanan ng kaharian ng kanilang dakilang kamahalan, lipulin ang bawat isa sa mga kalaban. Agad kumilos ang mga sundalo habang ang mga wizard naman ay naglagay ng mahika sa kanilang mga sandata. Sa oras na yun, sabay-sabay nilang tinapos ang natitirang mga balang. Ang bawat masalubong nila ay hindi nila pinayagang makatakas. Sa kabilang dako, kumilos na rin ang mga orc, sabay-sabay nilang tinusok ang mga balang gamit ang mahahabang stick na animoy pang barbecue. Pagkatapos ay niluto nila ito sa apoy, masayang-masaya ang ibang orc dahil mayroon na silang makakain. Habang kumakain, sinabi ng kanilang pinuno na ang pagkain ito ay may mataas na protina, nagdiwang at naghiyawan naman ang mga orc. Sa gitna ng kasiyahan, isang orc ang napalingon nang biglang dumating si Emily, ang katulong ng Baron. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pag-abala at tinawag niya itong Ginoong Mandirigmang Orc. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang bulaklak, at iniabot dito bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya. Agad na umalis si Emily, habang sinusundan siya ng tingin ng orc na labis na nagulat. Dahil sa pangyayari, namula ang mukha ng orc at nilaro-laro niya ang bulaklak sa kanyang kamay. Samantala, lumipat ang eksena. Makikitang nagmamadaling pumunta ang mga magulang ni Lloyd patungo sa kanya, puno ng pagkabahala. Agad lumapit ang kanyang ama, hinawakan siya sa balikat, at tinanong kung hindi ba siya nasaktan. Ipinaliwanag naman ni Lloyd na ayos lang siya, habang masaya siyang niyakap ng kanyang mga magulang, ang kanyang ama, na hindi nakaligtas sa laban dahil sa kahinaan, ay humingi ng paumanhin at lubos na nagpasalamat kay Lloyd sa pagliligtas sa kanila. Ngunit tinanong naman ang kanyang ina kung bakit ba niya gustong-gusto ang pagliligtas ng mga tao, paano kung siya mismo ang mapahamak. Habang mahigpit siyang niyayakap ng kanyang mga magulang, inisip ni Lloyd na hindi niya ginawa ang lahat para sa kanilang kapakanan, kundi para rin sa kanyang sarili. Bigla namang lumabas ang notification, natawa ito sa sinabi ni Lloyd, kaya nagtanong ang ating bida kung ano ang nakakatawa. Tumugon ang notification na tila nakalimutan na ni Lloyd ang kanyang sinabi tungkol sa spoiler sa ending. Nagulat si Lloyd dahil hindi niya maalala ang sinasabi, pero pinagsabihan na lang siya ng notification na kung hindi niya maalala, hayaan na lang niya yon. Sumang-ayon naman si Lloyd dahil napakarami pa nilang kailangang gawin para maghanda sa susunod na alon ng mga halimaw. Maya-maya, lumabas ang notification na nakatanggap siya ng bagong titulo, unang round pick ng Terminix Pest Control. Kasabay nito, nakakuha siya ng CP mula sa titulo at mayroon na siyang 2 puntos. Ang kapangyarihan ng bagong titulo ay kakaiba, sa pamamagitan lamang ng kanyang tingin, maaari niyang ipadama sa mga halimaw ang estado ng takot. Sa ganitong kalagayan, sila ay manghihina at mawawala ng saysay na lumaban. Nang lumalim ang gabi, makikitang nakatayo ang ating bida sa isang bakanteng lote. Napalingon siya nang biglang dumating ang pinuno ng puting kabalyero. Tinanong siya nito kung bakit siya pinatawag, magalang na nagpasalamat si Lloyd sa kanyang pagdating, at lalo pang nagpasalamat sa mahalagang papel ng mga puting kabalyero sa plano ng paglupig sa mga balang. Ngunit pinagsabihan siya ng pinuno na huwag siyang magsasalita ng mga bagay na hindi niya siniseryoso, kahit sino ay makakakita na sila ay naglilinis lamang. Ipinaliwanag naman ni Lloyd na hindi ganoon ang nangyari. Kung sila lamang ang naglinis, aabutin sila ng 1 linggo, ngunit salamat sa kanilang tulong, kasama ng kanyang mga tauhan, natapos ang lahat sa loob lamang ng kalahating araw. Napatingin si Lloyd sa kanya nang inamin nito na galit siya noong una, dahil lamang sa isang simpleng inhinyero na nagbigay ng utos sa kagalang-galang na puting hukbo ng mga kabalyero. Gayunman, nang dumating sila, may napagtanto siya, ang eksaktong oras at lugar ng kanilang pagdating ay ayon sa kalkulasyon ni Lloyd. Isa siyang napakatalinong estratehista, walang duda doon, hindi maaaring nagkataon lamang na nailigtas niya ang kanyang kamahalan. Ngunit sinabi ni Blank na nasaktan din ang kanyang pride. Pinabalik niya ang mga salamangkero habang sila ay pinapanatili roon, sapagkat ang lumaban at mamatay sa tabi ng reyna ay itinuturing nilang karangalan, at inamin din niya na ayaw niya sa ating bida. Nang marinig ito, napaisip si Lloyd kung paano niya makukumbinsi ang taong ito. Sinabi ni Blank na ngayong naipahayag na niya ang katotohanan, siya naman ang susunod na magpaliwanag, ano ba talaga ang gusto niya mula sa kanila. Naisip ni Lloyd na ang taong ito ay napaka-espesyal. Sa nobela, siya ang commander ng puting kabalyero,
Inutusan siyang isagawa ng Reyna ang isang malupit na paglilinis na naging dahilan upang siya'y magmukhang masama. Nakipaglaban siya ng todo kay Xavier, na noon ay nagsusumikap protektahan ang mga tao. At sa panahong yon, hindi pa bihasa si Xavier sa espada, pero nagawa siyang talunin nito. Nabasa rin ni Lloyd ang tagpong yon, at ang naging usapan nila, sa tingin niya, maaasahan ni Blank si Xavier sa kanyang huling kahilingan. Sa eksena bago siya mamatay, taimtim siyang nakiusap kay Xavier na pigilan ang Reyna. Habang pinagmamasdan ni Lloyd si Blank, iniisip niya na ito'y isang tapat na mandirigma, walang pag-aalinlangan, at isang taong prangka. Napangiti siya, naisip niyang hindi siya makakarating sa kanya kung magpapaligoy-ligoy pa. Ang pinakamabuting plano ay tahasan, hinamon niya ito sa isang laban, ipinahayag niya, kung siya ang mananalo, ang puting kabalyero ay magiging inhinyerong hukbo ng kanilang ari-arian, ngunit kung si Blank ang manalo, maaari na itong bumalik sa kanyang kamahalan. Nang marinig yun, hindi na iwasan ni Blank ang kumunat ang noo sa pagkabigla. Pagkatapos ay napapikit siya at tumawa, sapagkat kilala niya ang sarili, wala siyang balak sumuko sa ganitong katawa-tawang hamon, napagtanto niya na simulat sa pool, plano na niyang makipaglaban. Ngunit seryoso ring sinabi ni Blank na mayroon siyang bagay na nakalimutan, bilang espada ng isang Reyna, sa tingin ba niya malalabanan niya siya, na isang sibilyan, nang wala ang kanyang utos. Ipinaliwanag naman ni Lloyd na mukhang may nakaligtaan siya, binigyan siya ng Reyna ng utos, na siya ang mamumuno sa puting kabalyero, at iyon ay isang utos. Nang marinig ito, umalsa ang mga ugat sa mukha ni Blank dahil sa sobrang inis. Idinagdag pa ni Lloyd na kahit ipag-utos pa niyang maghukay sila ng lupa, maaaring tingnan iyon bilang kahihiyan sa dangal ng isang kabalyero, ngunit magiging kabayanihan kung gagawin ito para sa isang tunggalian. Dahil sa usapang yun, napakumbinsi niya si Blank. Tinanong siya nito kung mayroon ba siyang sandata, habang inihanda na niya ang kanyang espada. Tahimik lamang na inangat ni Lloyd ang kanyang panghukay at ipinakita ito bilang kanyang sandata. Habang naglalakad si Blank, narinig niya na pinaparusahan niya ang isang taksil sa kanilang estado gamit ang panghukay. Sa isip naman ni Lloyd, ito ang perpektong pagkakataon. Kumagat si Blank sa kanyang pain, at ang tsansa nitong manalo ay 0. Iniisip niya na mayroon lamang siyang triple heart circle, ngunit ito ay isang magaspang na lakas. Sapat na ang husay niya para halos mapatay si Xavier, ang dalubhasa sa espada. Alam ni Lloyd na hindi niya kailanman papayag ang makatama siya sa kanya. Naghanda na rin si Lloyd, habang iniisip na tulad ng dati, mayroon siyang ibang malakas na sandata, ang kanyang personalidad. Bago magsimula ang laban, ipinahayag ni Blank na ito ay magiging laban sa pagitan ng isang kabalyero at isang sibilyan. Kaya't ang mga panuntunan ay dapat na medyo naiiba. Sinabi niya, kung gagalaw siya kahit kaunti, maituturing na iyon bilang pag-atake, at siya na ang panalo. Nang marinig iyon ng ating bida, hindi na siya nagsayang ng oras, agad niyang inilabas ang kanyang buong kapangyarihan gamit ang kanyang kakayahan. Nang makita ito ni Blank, hindi niya maiwasang mabahala sa sitwasyon, lalo na sa matinding lakas na ipinakita ni Lloyd. Sa oras na yun, buong lakas na pinakawala ni Lloyd ang kanyang triple mana blast patungo kay Blank, nang walang pagdadalawang isip. Sa matinding pagkabahala, nabitawan ni Blank ang kanyang espada at tumalon sa lupa upang makaiwas sa matinding atake. Makikita ang nakapanghihilakbot na kapangyarihan ng ating bida, tumagos ang atake patungo sa bundok. Tumama ito sa tuktok at nagdulot ng isang matinding pagsabog na lumumikha ng alon ng enerhiya sa paligid. Napayuko si Blank, nanlaki ang mga mata sa pagkagulat sa kanyang nasaksihan. Tumayo siya at tumitig sa bundok, nawasak ang kabilang bahagi nito dahil sa tindi ng pagsabog. Dahan-dahan siyang lumingon kay Lloyd, nanginginig ang katawan sa takot sa kanyang nakikita. Ngunit sa kanyang pagtingin, biglang bumagsak si Lloyd sa lupa. Nanginginig ang kanyang katawan dahil naubos na ang kanyang kapangyarihan sa ginawang atake. Sa kabila ng lahat, sumilay pa rin sa kanyang mukha ang kapilyuhan at malawak siyang tumawa sa kanyang nagawa. Matapos ang insidenteng yun, ang 500 pinakamalalakas ng kaharian sa puting kabalyero ay nagbago, at naging Frontera Baron niyang hukbong inhinyero, bakas sa mukha ni Blank ang pagkainis sa nangyari. Ilang sandali pa, nagalit ang isa nilang kasamahan at itinapon ang kanyang panghukay sa lupa. Galit niyang sinabi sa kanyang komandante na kahit binigyan siya ng buong kapangyarihan, hindi ito katanggap-tanggap,
inilaan nila ang kanilang buhay para sa digmaan, kaya bakit pa sila nagtatrabaho ng mabibigat na gawain? Napabuntong hininga si Blank, ipinaliwanag niyang hindi lang ito dahil sa isang simpleng utos, ikinagulat iyon ng kanyang kasamahan. Naalala niya ang sinabi ng ating bida, na ipapakita niya ang ibang bagay na kamangha-mangha, na ang paggamit ng panghukay ay maaaring mas marangal kaysa paggamit ng espada. Dahil doon, nagpatuloy sa paghuhukay si Blank, gaya ng sinabi ng ating bida. Nais niyang tingnan kung ano nga ba ang mangyayari, kaya't nakipagtulungan siya rito. Samantala, makikita ang dalawa sa mataas na bahagi ng isang lugar, tanaw ang malawak na luntiang kagubatan at kabundukan. Naitanong ni Xavier kung magkakaroon nga ba talaga ito ng epekto sa kanila. Ipinaliwanag naman ni Lloyd na ang mga orc mismo ang nagturo sa kanya, kaya't maaasahan ang kanilang paraan, subok na at totoo. Pagkatapos, biglang ngumiti ang ating bida at sinabihan ng kanyang kabalyero na maghintay lamang. Idinagdag pa niya na ito ang magpoprotekta sa kanyang pinagkukunan ng hanap buhay. Mula sa isang bangin, makikita na inuukit nila ang isang pigyera, isang napakalaking halimaw. Sa hindi kalayuan, may isang bagay na mabilis na paparating. Maya-maya, bigla na lamang yumanig ang lupa, sa tindi ng lakas, nagsipaglaglagan ang mga gamit sa loob ng isang pamamahay. Bakas sa mga mukha ng tao ang matinding pagkabahala dahil sa malakas na pagyanig. Hindi pala ito lindol, kundi resulta ng isang grupo ng mga hayop na sabay-sabay na mabilis na tumatakbo patungo sa kanilang lugar. Dahil doon, lalo pang naramdaman ng mga mamamayan ang matinding pag-uga ng lupa, at hindi nila maiwasang mabahala sa kanilang sitwasyon. Mula sa mataas na bahagi, naramdaman din ng ating bida ang pagyanig. Sa kanyang isipan, naisip niya na sa parehong oras ay iisa ang pakiramdam ng lahat, takot at pangamba. Mula sa tuktok, nasilayan niya ang makapal na alikabok na umaangat sa ere habang papalapit ang panganib, at habang nakatayo siya roon, dala ang dalawang telang kulay puti at asul. Inisip niya ang sarili bilang si Master Lloyd, handa at determinado na protektahan ang lahat.